madakila po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, wala po kami nais, Panginoon, ngayong umaga, kundi sambahin ka. Lord, madakila ka, bakit mapapurihan ka. Lord, ito po yung aming dahilan, Panginoon, kung bakit kami nagpunta dito, Lord. Bukod sa aming mga panalangin, Lord, nais po namin maglingkod sa iyo, Lord. Nais po namin, O Diyos, Lord, sa araw na ito, Lord, mapangiti ka namin, Panginoon, sa aming pagsamba. Kaya, O Diyos, mangyari po ang nais mo, Panginoon. Hallelujah. Madakila ka, mapapurihan ka, Lord. Sa iyo lahat ng kapurihan, Lord, ang aming awitan, ang aming mga talento, ang aming mga galing, Panginoon. Pagsamba, pagpalakpak, Panginoon, ito para sa iyo lahat, Panginoon. Wala pong sa amin, Panginoon. Tinataas lang po namin sa iyo. Salamat po. Hallelujah. Sa amin po gawain, Panginoon, ito, Lord God, sa pakikinig naman ng salita, Lord. Kung paano mo kami sinamahan, Panginoon, sa oras ng pagsamba, Panginoon, sa iyo. Lord, samahan po kami sa pakikinig, Panginoon, ng iyong salita. Lord, we pray in the name of Jesus, Lord, na mabago po yung aming mga buhay, Panginoon. Mapagpala po kami, Panginoon, sa iyong salita. Ang iyong likod, O Diyos, nagpapakumbaba lamang, Panginoon. Lord God, alisin yung takot, alilangan, pangamba, Panginoon. Lord, palitan po ng tapang, Panginoon, na lumula sa iyo, Panginoon. Lord, may pahayag, Panginoon. Lord, na may kapakumbabaan, Panginoon, ang iyong salita, may taas po ang iyong pangalan. Lord, wala po ibang bida dito, kundi ikaw lang, Panginoon. Salamat po. Purihin ka po, Lord God, sa iyo po namin binabalik lahat ng mapuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. At lahat po na magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, wag po muna tayo po. Tayo po magbabasa muna. Hallelujah. Sa po natin ating Bible, si John 11. Tuloy po natin ating series, mga kapatid, bago tayo mo po. 11, 1 to 16. Yeah. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Wala po po mga po. Amen. Namatay, wala. Yan. Pwede po natin basahin ng malakas. 1, 2, 3, go. Sa bayan na may isang taong nagkasakit. Siya ay si Lazaro na kapatid ni Martha at Maria. Si Maria nagpuros ng pabango sa Panginoon at pagkatapos ay binasa iyon ang kanyang buhok dahil may sakit si Lazaro. Sabi kay Jesus, ang magkakapatid, Panginoon, ang minamahal niyong kaibigan ay may sakit. Ang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ng Diyos, anak ng Diyos. Mahal na Jesus ang magkakapatid, Martha at Maria at Lazaro. Tingnan, nagpalipas siya ng dalawang araw, wala na mabalitaan, may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Sumagot ang mga alagad, Guro, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangka kayo batuhin ng mga pinuno ng mga Hudyo? Bakit pupunta kayo doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba ay dalawang oras ng hapon, hindi matutisod ang malalat at umagat sapagkat nakikita niya hindi liwanag sa daigdig na ito. Subalit nakitisod ang malalat ang gabi sapagkat wala na siyang anak. Ito pa Jesus, nagtutulog ang kaibigan natin si Lazaro, pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, kung natutulog lang ako siya, ay gagaling siya sa kwenta ng alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit nakakala ng mga alagad na talagang natutulog lamang ito. Dahil dito ay tumirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Naroon upang sumampalataya sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Niyaya ni Tomas na tinatawag na kambal ng kanyang kasama. Sumama tayo sa tulo. Mamamatay tayo kasama niya. Balakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po pinapala ang salita. At habang umupo tayo, pakiapalan mo yung katabi mo at sabihin mo, kahit mainit ang panahon, mukha kang fresh. Sabihin mo, hallelujah. Sabihan mo ha, minsan lang siya. Minsan lang siya masabihan ng mukha siyang fresh. Hallelujah. Mukha kang fresh. Sabihin mo, sige po, upo mo tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan, hallelujah. Sinabihan mo ba siyang mukhang fresh? Parang kontra ka, hallelujah. Sa isang pagpalang umaga po, no? Sa ating lahat.
So, purihin po natin ang papalakpakan po natin ang Panginoon. Nandito po ang ating Pastor Phil. Amen? Hallelujah. Ayan, no? Nauna pa sa'yo. Sabi mo, nauna pa sa'yo. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, tuloy po natin ang ating series, mga kapatid. Sino po nakakaalala ng pinag-usapan natin last Sunday? Meron pong 50 pesos kay Ma'am Tin. Okay, pabilisan po ito. Ayan po. Ay, bukod po sa inyo, kayo po. Hallelujah. Jesus wants to give us. Sabay-sabay pa lang. So wala pong ano. Boy po yan, sabay-sabay. 50 lang po ang ating budget ngayong umaga. Hallelujah. So, yun po. So yung buhay po na nais po ng Panginoon Jesus para sa atin. Pinag-usapan po natin last Sunday. Ngayon naman po, tuloy po natin. So book po ng John 11, 1-16. Patungkol naman po ito kay Lazaro na binasa po natin. Ang objective po sa umaga po ito, mga kapatid, is paalala po sa atin na upang anuman yung ating sitwasyon, anuman yung ating kalagayan, handa ang Diyos para tulungan ka. Amen po? Yan po yung objective po. Pangalawa po, for us to fully trust His way. Upang mas lalo po nating tuluyang paniwalaan, sampalatayanan, pagtiwalaan ang Panginoong Jesucristo. No? Yung kanyang mga ginagawa sa ating buhay. At pangatlo po, is to remind us that Jesus is not only your God, but a true friend. Amen po ba? Hindi lang siya yung Diyos mo. Kaibigan mo rin siya. Amen ba? Amen ba? Mamaya makita natin ng hallelujah. Sabihin mo sa kasay mo, kaibigan din kita. Hallelujah. Kaya huwag kang maingay. Hallelujah. Thank you, Jesus. At pang-apat po, hallelujah, for us to wait patiently in God's answer to our prayer. Upang tayo po'y, hallelujah, matyagang maghintay sa ating mga answered prayer. Sino po dito may mga prayer request sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Gano'n nakatagal yan? Mamaya pag-usapan natin. Thank you, Jesus. So, balikan lang po natin istorya na mayroon pong magkapatid. Si Martha at si Maria at si Lazaro. Si Lazaro po may sakit. Amen? So, hindi po nakalagay ito kung ano yung sakit niya, pero may sakit. At medyo masama yung kanyang kalagayan. At itong magkapatid na ito, stress na. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Stress na yan. Ha? Nag-aalala na. Amen? Stress sa buhay. Hallelujah. Stress sa pinagdadaanan. Yung kanilang kalagayan po hindi maganda. Amen? Ikaw ba naman may sakit yung mahal na kapatid? At sa palagay ko, medyo 50-50. Pastor, ano? Hallelujah. So masama yung lagay po ni Lazaro. Ano po ginawa nila? Sa sobrang pag-aalala po nila, naalala po nila kanilang kaibigan si Jesus. So ang ginawa nila, nagpadala po sila ng tao po doon para sabihin ang mensahe kay Jesus. Sabi doon, Jesus, yung mahal na kaibigan, may sakit. No? So yun po yung ikutin ng senaryo po natin ngayong umaga at binasa po natin kanina. Hallelujah. Amen. Title po natin pag-uusapan ngayon, mga kapatid, is the death of Lazarus. Sinusubok, pero hindi susuko. Pwede palagay mo dyan. Sabihin mo sa katabi mo, sinusubok, pero hindi susuko. Sino may pagsubok ngayong umaga? Hallelujah. Gusto mo, taas na kamay, hallelujah. Yung mga maamin na lumalaya yan, hallelujah. No? Nag-answered prayer. Hallelujah. Thank you, Jesus. So lahat po tayo, no? Ngayon po, mabilis lang po ito. Hallelujah. Tatlong bagay po na dapat po nating alalahanin, no? Tuwing dumadaan po tayo sa pagsubok. At tatlo pong mahalagang bagay na dapat po natin alalahanin, no? Sa istoryang ito, na pinakita po ni Martha at ni Maria, no? At na ating Panginoong Jesucristo. Sino po? Handa na po ba kayo? Handa na po ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Sabihin mo sa kapatid, handa ka naman. I-off mo na yung data mo. Sabihin mo. I-off mo na yung data mo. Mamaya ka na mag-Facebook. Hallelujah. Thank you, Jesus. Say po doon. Balik po tayo. In times of distress or trouble. Ready na po ba kayo? Sabi doon, number 1. Call for a true friend. And his name is Jesus. Paano po palakpakan natin si Jesus? Hallelujah. Amen? Malinaw na malinaw po mga kapatid, no? Sabi sa John, sige ba, pwede niyo pong picturean doon, ano? Sa John 11:3, pwede natin balikan? 3.
Sabi doon, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyo, what's the word? Kaibigan ay may sakit. Sino dito ulit may kaibigan? Diba ngayon mayroon ng best friend, may BFF, diba? Marami lang tawag ngayon. Hindi ko na alam kung ano-ano. So, hallelujah. Sabi po dito, sa panahon po na tayo'y may pinagdaraanan, sa panahon po na tayo'y sinusubok, no? Alam po natin na pwede po tayong tumawag sa Diyos. Amen po ba? Na mayroon kang kaibigan. Sinong katabi mo, kaibigan mo yan? Amen? Pero sabi ng Biblia, na si Jesus, kaibigan natin. Amen? Hindi lang po si Lazaro may kaibigan kay Jesus. Tayo rin po, mamaya, madadaanan po natin. Hallelujah! Sabi po doon sa 5, mahal na mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria, at Lazaro. So, hindi lang po si Lazaro. Hallelujah! So, tinignan ko po, habang pinag-aaralan ko po yung storya po ng magkakaibigan ito. No? So, wala masyadong detalye. Pero nakita ko po dito sa Hallelujah! Sa Luke 10. So, ito po yung senaryo po na nagmi-ministry po ang ating Panginoong Jesus sa Bethany. At si Jesus at ang kanyang mga disciple ay tumuloy po sa tahanan po ng magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. So ito na po yung sinakakaalala dito yung kwento ng story ni Marta at saka ni Maria, nag-aaway sila. Hindi man nag-aaway, nagre-reklamo lang. Yung isa, nung dumating si Jesus na busy, no? Namalengke. Amen? No? Namalengke, nagluto, nag-chop-chop ng ano-ano. Amen? Hallelujah. Yung isa naman, umupo sa paanan ni Jesus at nakinig. Ano sabi ni Marta? Sabi mo naman yan siya. Tulungan ako. Tinanong katabi siya, tulungan mo naman. Hallelujah. Amen? Ano sabi ni Jesus? Alam mo, mas okay yung ginawa niya eh. No? Ano po yung lesson po? Ang nais po ng Panginoon. Minsan pag nandun na yung presensya niya, nandun na siya, huwag na kung ano yung ginagawa natin. Amen? Kaya parang ngayong umaga, nandito na kayo. Sabi mo, huwag na kung ano yung gawin mo. Mamaya ka na mamalengke. So, hallelujah! Thank you, Jesus. So, yan po yung kanilang senaryo na magkakasama po sila, no? Hallelujah! At tinitingnan ko po mga kapatid, no? Hallelujah! Hindi man ganun naging detalye yung pagsasama po nung ni Lazarus at ni Jesus, no? Pero nung binabaybay ko po yung kanyang salita, mga kapatid, nakita ko, habang tinuloy ko po yung ating chapter ngayon, nakita ko doon, nung namatay na si Lazaro, si Jesus umiiyak. Amen? Umiyak siya. Sabi ko nga doon, sigurado ako, no, na in short, Mary, Martha, and Lazarus has a deep connection with Jesus. So meron silang malalim na relasyon for sure. Amen po ba? Sino po ba dito? Iyakan mo yung patay nung hindi mo kilala. Wala namang ganon. Amen? Para kang gano'n no. Sabi, sino ka ba? Alam mo siya. Tapos, sino po kayo? Hindi ko siya kilala. Wala nga gano'n. Amen? Kaya niya iniiyakan. Kaya siya nanangis dahil meron silang, alam mo yun, yung connection nila. So yun po, doon ko po nakita yun, ano? Hallelujah! The point here is, mga kapatid, no, in times of trouble, call for a true friend. And His name is Jesus. So kung meron po tayong sakuna, paghihirap na ating nararanasan, tawagin po natin ang ating kaibigan. Amen po ba? Hallelujah! Thank you, Jesus. Sino po dito nakakaalam nung palabas na game show ni Big Soto? Who wants to be a millionaire? Taas naman. Ayaw niya maging milyonaryo. Who wants to be a millionaire? Alam niyo po yun? Alam niyo po, pag mahirap po yung tanong, naalala niyo, pag mahirap yung tanong na ibinato ni Big Soto, merong isang option. Ano? Yun, hallelujah. Palakpakin niyo po ang Panginoon, nanonood ko yan. Nakakaintindihan po tayo ng umaga. Mayroong isang option doon, ang sabi doon is, call a friend. Ano po ibig sabihin? Pag time na nahihirapan ka, pag time na hindi mo na alam yung gagawin, sabi doon, call a friend. Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Jesus. So nakakaintindihan po tayo mga kaibigan. Hallelujah. Hindi po yung humat sa millionaire, kundi yung call a friend yung pag-usapan po natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tsaka na yung pagyaman. Susunod yan. Hallelujah. So, sabi doon, nais ng Diyos na maging kagaya din po natin si Marta at si Maria. Na sa tuwing tayo sinusubok, tumawag po tayo. Yes, pwede po tayo tumawag sa Diyos at yung mga katabi nyo. Pwede rin yan. Amen po ba?
Friend mo ba yan? Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Alam ni Mary at Martha kung sino yung lalapitan niya pag may problema siya. Yan po yung nais ng Diyos sa atin. Ngayong umaga, kapag may problema ka, mayroon kang suliranin, sinasabi niya, ako yung lapitan mo, ako yung kaibigan mo, ako yung Diyos mo. Eh po ba na dyan, mga kapatid? Hallelujah. Call a friend. Sabi niya, call a friend. Hallelujah. Now, ano nga ba yung qualities ng totoong kaibigan? So, tatlong bagay. Ano yung qualities ng totoong kaibigan na nais po natin nais po ng Diyos na makakita po natin na mayroon si Jesus? Sabi doon, a true friend gives comfort. Letter A. No? Nagbibigay ng kaginawahan. Comfort sa Tagalog. Mas magaling sa Kaaliwan. Ayan, kaaliwan. Hallelujah. Mahirap po pagka pinanganak kasi ako sa Vancouver. Ayun mama ko, tanong sa ban. Sa ban lang. Hallelujah. No? Nagbibigay ng kaaliwan. Amen? Yung totoong kaibigan, nagbibigay ng kaaliwan, nagbibigay ng kaginawahan yan. Kagaya po, ang sabi ni Jesus sa John 11:4, tingnan po natin mga kapatid. Hallelujah. John 11:4. Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, ito yung word na sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi mo ikamamatay yan. Hallelujah. Come on, sabihin mo, hindi mo ikamamatay yan. Thank you, Jesus. Yung pinagdaraanan mo ngayon, hindi mo ikamamatay yan. Sabihin mo, ay, hallelujah, wala na yata tao dito. Ha? Hallelujah. So, hindi mo ikamamatayan. Jesus respond in verse 4 in the news about Lazarus' condition is to comfort Lazarus' sister. Amen po ba? Ano po statement niya dito? Kino-comfort niya yung magkapatid. Amen? Kaibigan niya eh. Sabi niya, alam mo, hindi kakamatay niya. Parang gusto sabi, huwag ka mag-alala. Amen? Kayo po ba nandyan? Yes. Yung ini-stress mo, sabi niya mo, hindi niya kamamatay na. Sinabi niya, so, yung tunay na kaibigan nagbibigay ng kaaliwan, no? Nakaginawahan sa kanyang kaibigan. Amen. So, ang tunay na kaibigan, sabi doon, naku-comfort ka kapag kinakausap ka. Amen po ba? Yes. Amen. Ayun po yung gustong gawin ni Jesus eh. Sa atin. No, at lalo na po dito kala Mary, Martha. Stress na stress sila, nagpadala sila. Jesus, yung bagong kaibigan mo. Chugi na. Parang gano'n eh. Dahil stress nga sila, nagpadala na sila. Hallelujah, kayo ba yung nandyan? Binasa niyo po ba? Hallelujah. Yung na-stress na sila, ano sabi niya? Hindi na ikumamatay. So pag narinig mo yan, hindi ka ba, hallelujah, wala na yata tao. Pag narinig mo ba yun, hindi ka ba lalakas? Amen. Hallelujah. Yung tunay na kaibigan, no, nagko-comfort. Nako-comfort kapag kinakausap mo siya. Tingnan mo yung katabi mo. Pag kinakausap mo yan, nako-comfort ka o na-stress ka. Mukhang mali yata. Mukhang kailangan magpalit-palit ang upuan. Hallelujah. Nako-comfort ka ba? Amen? Hallelujah. Hindi yung ganito, hindi yung bigat na yung kaibigan mo, no? Nag-open siya, alam mo, sister, brother, no? Meron ako nararamdaman eh. Parang, alam mo yun? Nag-share siya sa'yo, parang si Mary Martha. Nag-share siya, nagsabi siya sa'yo, nag-open siya sa'yo, alam mo, parang may nararamdaman ako, nasabi mo, naku po, wala. Hallelujah. Kaya mo ba yun nandiyan? Hallelujah. Naku, alam mo, masakit yung ganito, parang, ibig sasabihin mo, ka sa mga katagpa-check up. Alam niyo yung Pinoy? Naku, bibihira lang nabubuhay dyan. Kaya mo yun nandiyan, nag-catch nyo. Buti hindi ginano ni Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. No, yung tunay na kaibigan, nagbibigay yan ng comfort. Amen? Ha? Apiran mo yung katabi mo pagka nagkakaroon ka ng kagaanan yan. Sige, apiran mo. Thank you, sabihin mo. Thank you, hindi mo sinasabi na hallelujah. Amen? Mamatay ka na. Hallelujah. Hindi mo sinasabi. Ano yung sinasabi? Malalampasan mo yan. Parang gano'n yung ibig sabihin ni Jesus. Hindi mo ikamamat. Malalampasan mo yan. Amen? Magiging okay kung yung lahat yung po yung nais
kapatid. Amen? Hallelujah. Hindi magbibiro ka. Kunti na lang ang mabubuhay dyan. Hallelujah. Alam mo, sister, brother, baon na ako sa utang, hindi ko na alam gagawin ko. Ako, magpakulong ka na. Amen? Hallelujah. Di-encourage mo siya. Kayo po ba'y nandyan, mga kapatid? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Anong gagawin ko, no? So, sabi doon, true friend gives, sabi doon, comforting words. Amen? Yung mga nakakapag-lift up po ng spirit na salita, hindi yung mamamatay ka na. Bibihira na. Hallelujah. Wala na yung tao dito, mga kapatid. No, instead na yan, no, sabi doon, okay lang yan. No, yun, no, malalampasan mo rin yan. Hallelujah, matatapos din yan. Amen po ba? May plano ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Kayo mo ba nandyan, mga kapatid? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Tuloy niyo yung palakpak na. Hallelujah. Yun po yung qualities ng totoong kaibigan. Like Jesus. Amen? Pag may problema, bakit lumapit kayo kay Jesus? Sa diwa po ng pananalangin, pagbabasa ng salita, naku-comfort ba kayo? Amen? So yun po si Jesus. Hallelujah. Pangalawa. Hallelujah. Hallelujah. Letter B. Qualities of a true friend. A true friend. Love at all times. Amen? Nagmamahal sa lahat ng panahon. Sa lahat ng oras. Sabi doon, hallelujah, sabi sa Proverbs 17:17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. At sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. Amen? Kung nandiyan nyo yung kaibigan, kapiran na siya ulit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sabi doon, a true friend are always there, whether in good or in bad times. Amen po ba? They don't abandon you in the hard times. Yung tunay po na kaibigan like Jesus, sabi doon, hindi nang iiwan. Amen? Nagmamahal sa lahat ng panahon. Amen? Hindi ka iniiwanan, sabi doon, no? Hindi kayo friends pag masaya lang kayo. Amen? Kagaya po ni Jesus, ni Mary, ni Martha, ni Lazaro, may senaryo po sila ng paghihirap, ano? Ano sinabi ni Jesus? Nagbigay siya ng mga comforting words. Bukod doon sinabi niya ba, may balak sa buhay mo. Wala namang sinabi si Jesus. Hindi niya iniwanan yung magkapatid. Kayo po ba'y nandyan? Basahin niyo po doon. Hallelujah. Next week, huwag kayong mawawala. Yung kasunod. Hallelujah. Yung kasunod, tutuloy niya yan. Hallelujah. Amen. Ay, Mother's Day ba? O, next. Hallelujah. Next week, no? Hindi yung yun, hindi lang kayo friend kung masaya kayo at okay kayo. Okay? Hindi yung, ang tunay na kaibigan, sabi doon, nagmamahal sa lahat ng panahon, hindi nang iiwan. Amen? Kagaya ni Jesus. Hindi yung medyo na-offend lang sa'yo ng konti. May bago na ngayon, may tawag na ngayon yung FO. Narinig ko yung FO. FO, alam nyo ba yun? Makabataan na may alam nyo. Alam nyo, makain po kami ni Ma'am T sa may sanggupsal. May mga magkakaibigan doon. Sabi niya, FO na kami. FO. Ano yung FO? Yung FO? Friendship over pala. Sabi ko, mukhang late na tayo. FO. So, ibig sabihin, meron sila hindi pagkakaintindihan, FO na, friendship over. Eh, hindi naman yun yung sinabi ng Bible. Sabi ng Bible, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Kahit nasasaktan ka na, hindi mo katabi. Hallelujah. Friends pa rin kayo. Amen? Like Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Like Jesus to Mary and Martha and Lazarus. No? Hallelujah. Thank you, Jesus. No? Kung may pinagdaraanan na kami problema ka, hindi ka iniiwanan, yun yung totoong kaibigan. Si Jesus yun. At yung katabi mo rin. Hallelujah. Thank you, Jesus. No? Pinagdaraanan na kami problema ka, no? Wala kang budget, wala kang pera. Sino bang madalas mong nilalapitan? Sino mong madalas? Una mong nilalapitan. Totoo lang. Ano, real talk lang to, ha? Sabi ng corporate true friend, eh. Kung may problema ka, may pinagdaraanan ka, minsan, nahiya ka magsabi dun sa magulang mo, eh, no? Tama? Dun sa kuya mo, sa ate mo. Tama ba?
Sino naman nilalapitan kadalasan? Yung kaibigan. Amen ba? Nasabi ko, hallelujah. Thank you, Jesus, no? Kung may mayroon ka problema. So, ganyan po yung qualities ng totoong kaibigan, hindi nang iiwan, madaling lapitan. Hallelujah. Madaling lapitan. Pag may sakuna. At pag narinig mo Mars, na Mars, prayer. Yan. May pick up dito eh. Sabi daw po, ang kasunod ng Mars sa iba eh. Hallelujah! Sa solar system, iba daw eh. Binago na nila eh. Ang kasunod daw po ng Mars, pautang. Hindi. Joke lang. Pinapasaya ko lang. Ano ibig sabihin? Yung kaibigan na lalapitan at mamahal sa lahat ng panahon. Amen? Kapatid na tumutulong. Biblical eh. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Kaya kung may kaibigan ka, kagaya ni Jesus na nandito, apiran mo siya, sabihin mo, thank you. Hallelujah. Thank you. Now, pangatlo. Qualities of a true friend. Letter C. True friend is willing to lay down his life for a friend. Sabi po doon, yung totoong kaibigan na handang mamatay. Parang manahimik kayo. Parang ayaw na nila nito, pastor. Ayaw na nila nito, pastor. Pwede. Ha? Sabi, handang mamatay. Pastor, kaibigan. Alam niyo po, malinaw na malinaw. Alam naman na po natin si Jesus, no? Inalay niya yung kanyang buhay para sa atin. Amen? Handa siyang mamatay para sa atin. Amen? Bakit ko po nasabi? In John 11:7, sabi doon, Christ's love for his friend Lazarus made him willing to die. Sabi doon, John 11:1 to 1:7, 7, yan. Pagkalipas ng 2 araw, sinabi niya sa mga tagasunod niya, bumalik na tayo sa Judea. Next, sumagot sila, Guro, kamakailan lang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo. Bakit pa kayo babalik doon? Sino po nakagets na? Hallelujah. Parang po natin ang Panginoon na. Dahil kay Lazaro, dahil sa kanyang kaibigan, handa siyang mamatay para sa kanyang kaibigan. Tingnan mo yung katabi mo. Handa ka ba dyan? Hallelujah! Handa ka ba dyan? Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Sabi sa John 15, 13-14, ang pakilagay. Hallelujah. Walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinatubad ninyo ang aking mga utos. Diyan po si Jesus. Amen? At nais po din ng Diyos na maging yung ginagawa niya, maging kagaya din po natin siya. Naialay din po natin yung ating buhay para sa ating mga kaibigan. No? Tanong, sino ang handang mamatay dito para sa kanyang kaibigan? Parang ayaw niyo na talaga. Next topic na lang po, Kuya Jeff. Pero seryoso po eh. Basta seryoso po ang Panginoon dito. Hallelujah. Alam niyo po, nung nasa dati pa po akong buhay, ayan po alam ni Mother yan, tanongin ni Mama yan. Mabait po ako. Kung saan niya ako sinusundong trouble. Alit-lit ko pero tapang po. Hallelujah. Alam mo mga kaibigan ko, hindi ko iniiwanan. I believe naging ganito din kayo, lalo na yung mga, si Pastor naging ganito dito eh. Alam ko nga, nabungit siya dahil kung sa pakikipagbakbakan. Pero saan, parang bakit? Ito to siyang kaibigan. Sabi niyo itong kaibigan, walang iwanan. Amen? Hallelujah. Ayun po yung sabi, no? Kaya question ko, sino handang mamatay para sa katabi mo? Amen? Hallelujah. Wala na talaga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi daw, laying down his life for a friend also means you are willing to sacrifice. Yun po ibig sabihin. Your time, amen? Your effort, your strength, or sabi daw sa uli, even, ayaw nyo nang basahin din yung huli. Even, wala po. Sabi daw, hindi lang yung buhay. Parang lumalabo Sabi, hindi lang yung buhay mo. Amen? Pati yung iyong oras, pwede mo ibigay sa Kanya. Yung po ibig sabihin nun. Amen?
Yung effort, yung lakas, pag may kailangan ka, pag may kailangan siya, pwede. Eh lalo-lalo na, kung meron ka naman ito, eh pahiramin mo na. Hallelujah. Amen po ba? Sabi nung kanina sa 17:17, no, ay kapatid na tumutulong. So, pag sinabi, hirap na siya, may kailangan siya, may pera ka naman. Ano sasabi mo? Alam mo, sis, pagpe-pray kita. Meron ka naman dyan. Alam mo, sis, wala na akong may sayang eh. Alam mo, sis, dahil nandito ako, pagpe-pray kita. Hindi mo na nabigyan. Amen? So, ayun po, laying down life for a friend also means you are willing to sacrifice, no? Your time, your effort, your strength, even your money. No? Ang ating pong Panginoon Jesus, totoong kaibigan, at po, ito sinakripisyo niya para sa atin. Amen po ba? Yung kanyang buhay. No? Yung kanyang panahon, yung kanyang lakas, binigay niya po sa atin. Yung po ang tunay na kaibigan. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaibigan, thank you. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Pangalawa po, hallelujah, na matututunan po natin sa story natin ngayong umaga. God allow us to go through pain and suffering. Hallelujah. Sabi po ito, no? Hinahayaan po ng Diyos na tayo'y dumaan sa pagsubok. Parang ayaw nila. Totoo po ito. Ito po sinasabi ng Biblia. Hinahayaan po ng Diyos o inaalaw ng Diyos na tayo po'y dumaan sa pagsubok o sa paghihirap. Amen? In John 11 po ulit, basahin natin. Hindi niya ikamamatay ang sakit nito, nangyari ito upang maparangalan ng Diyos sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak Diyos. Amen po ba? So inaalaw ng Diyos. Sometimes inaalaw ng Diyos na tayo dumaan. Amen? Sa pagsubok. Why? Mamaya, mas malalaman po natin. In 1 Corinthians 10:13. Basahin po natin yan, mga kapatid. Wala pang na hindi tapat sa higit hindi makakaya. Sa halip, palakpakan po natin ang Panginoon. Managis nyo. Sabi doon, hallelujah, hindi niya hahayaan na tayo subukin na hindi natin kaya. Amen? At yung problema mo, sabi mo sa katabi mo, yung problema mo, may namumbrema niya. Tama ba? Amen? May namumbrema niya. Amen? Ibig sabihin may solusyon na. Hallelujah. Wala na yata tao dito. Sige, palakpakin mo ng Panginoon. Panginoon po yan. Hallelujah. Para sa Lord po yan. Hallelujah. Hinahayaan ng Diyos, no? At pinapahintulot. At pagdating po ng pagsubok, tutulungan niya po tayo upang mapagtagumpayan ito. Sabi po doon, hallelujah. Ang ganda po yung sinabi. At hindi niya papahintulot tayo subukin na higit sa iyong makakaya. So, ibig sabihin, yung pinagdadaanan mo, alam nila, kaya mo yan. Amen. Kaya mo yan. Sabi doon, nung minamang ng kulto, sabi doon, sakto para sa iyo. Ay, wala niya tao dito. Ibig sabihin, kaya mo yun. Fit sa iyo yun. Hindi ka susubukin ng Diyos, sabi doon, na hindi mo kaya. Hallelujah. Kaya sakto-sakto at mapapagtagumpayan mo yan. Sabi mo sa katabi mo, mapapagtagumpayan mo yan. Sakto lang sa iyo. Hallelujah. Kayang-kaya mo yan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now, 3 things that we should remember when God allows trial and suffering in our life. So, 3 bagay po. No, ABC ulit. Na dapat po nating tandaan sa tuwing inaalaw ng Diyos na tayo'y dumaan sa pagsubok. Amen? Letter A. So, tandaan natin. Not all your suffering is made by your own sin. Kayo po ba yun dyan? Amen? Gusto lang po tayong i-lift up ng Diyos ngayong umaga. No? Huwag mo isipin palaging, hallelujah, pinamarsahan ka ng Diyos. Mas may titihan po natin. Sabi doon, not all our suffering is made by our own sin. So hindi lahat ng paghihirap mo'y bunga ng iyong kasalanan. Hindi lahat. Pero sabi dito, yes, marami po tayong paghihirap, marami po tayong nagdadanas po na kahirapan dahil sa ating mga kagawa. Totoo po yun. Amen po ba?
Dahil din sa ating makakagawan. No? Marami kang pinagdaraanan ngayon, inabuso mo yung katawan mo before, nagbisyo ka, tapos may nararamdaman ka na. Ano tawag doon? Ayun yun talaga dahil sa iyong kagagawan. Ayun po ba? Umutang ka ng umutang, hindi mo kayang bayaran, hinahanap mo na lahat ng bumbay. Amen? Naghihirap ka, hindi mo lang siya tatago. Sino may kasalanan nun? Sino paghihirap yun? Ikaw! Pero sabi ng, hindi lahat. Yes, may inaalaw ang Diyos. Sabi doon, no? Marami tayong pagsubok na dinadaanan na bunga din po ng ating mga kasalanan. But, minsan may inaalaw po ang Diyos na subukin po tayo hindi dahil sa tayo'y nagkasala. Sabi doon, in 9, sabi doon, John 9, meron po dito ang storya si nakaalala doon sa lalaking bulag. Amen? Lalaking bulag. Walang pangalan ng Israel. Walang pangalan. Lalaking bulag. The man born blind. Okay? Sabi doon, ayun, basahin po natin. Thank you, Jesus. 9:3. 9:3 natin, ma'am. Hallelujah. Sabi doon, sumagot si Jesus. 9:2, ma'am. Pakinggan. Yan, tanong. Tinanong siya na kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at pinanganak na bulag? Ang lalaking ito. Siya ba o ang kanyang mga magulang? Next. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag. Hindi dahil sa nagkasala siya o kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So, sino nagkasala? Wala. Amen? Sometimes, doon sa ating mga kasalanan tayo naghihirap. Totoo po yun. But sometimes, God allows suffering. No? Hallelujah. Inaalaw ng Diyos. Hindi dahil sa tayo nagkasala, kundi merong purpose. Sabi doon, hindi sa lahat ng pagkakataon na may pinagdaraanan ka, pinaparusahan ka ng Diyos. Gusto kong encourage tayo ng Panginoon mo, man. Pero ulitin ko, karamihan sa ating mga pinagdaraanan dahil sa ating mga kagagawa. Pero minsan, inaalaw ng Diyos na may pagdaanan tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sino po nakakilala kay Hope? Si Hope, sabi ng Diyos sa kanya, nakita niyo ba si Hope? Matindi to eh. Masunurin to. Kumbaga, favorite niya ito eh. Matindi yung pagkakilala ng Diyos kay Hope. Sabi niya, matuwid siya. Sumusunod siya sa akin. Minamahal niya ako. Amen? Si Hope. Pero ano nangyari? Inalaw ng Diyos na siya ay tumaan sa pagsubok. Amen po ba? Dahil ba sa kasalanan niya? Hindi, matuwid nga siya. Pero inalaw ng Diyos, sabi doon. Hallelujah. Again, not all suffering is punishment for our sin. Ulitin ko lang, marami nga tayong ginagawa dahil sa ating kasalanan. Kaya tayo naghihirap. Pero gusto ng Diyos, may paalala sa ito. Hallelujah. Sabi doon, that's letter A. Letter B, 3 things we should remember when God allows trials and suffering in our life. Letter B, so God's glory could be displayed. Bakit po hinahayaan po ng Diyos na tayo dumaan? No, kagaya po nito ni Martha, ni Maria, at ni Lazaro. Bakit po? Upang mahayag ang kadakilaan ng Diyos. Amen? Sino po ulit may pinagdaraanan dito? Hallelujah. Ito po, alalahanin mo. Upang mahayag ang kanyang kalwalatian. Kaya kami pinagdaraanan. Sabi po doon sa bulag kanina, sino may kasalanan? Wala. Ano po ang purpose? Upang mahayag ang kadakilaan ng Diyos. Si Lazaro, ano sabi doon? Bakit namatay si Lazaro? Upang, sabi doon, sabi bakit nagkasakit? Upang mahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Amen. Sometimes God allow us to go to suffering to display His goodness and His power. No? Sometimes po, inaalaw po ng Diyos na tayo po ay subukin upang mahayag, upang makita yung kanyang kabutihan o yung kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. Amen po. Hallelujah. Wala na po yata tao dito. Ayun nyo yata nito, suffering. Sabi to, no? Oh, pwede mong picturean. Yung may pinagdaraanan dyan yun, inaalaw ng Diyos para mahayag
ang kanyang kadakilaan sa iyong buhay. Wala na isang tao dito mga kapatid. Hallelujah! Thank you Jesus, no? Inaalaw ng Diyos ito na mangyari upang meron siyang, sabi doon, pagkakataon na maghimala sa buhay mo. Wala na isang tao. Naggumawa siya ng mabuti para sa iyo. Na ma-display yung kanyang kadakilaan sa buhay mo. Na makita ng mga kapitbahay mo na talagang mabuti yung Diyos mo. Dahil sa pinagdaraanan mo. Amen. Hindi mo ba na dyan? Hallelujah. Lazarus' illness leads to glorify God. No? Amen. Hallelujah. Minsan pinaparaan po tayo sa pagsubok upang matakila ang kanyang pangalan. Kagaya ni Hope, kagaya ni yung lalaking bulag, pinanganak ng bulag. Again, sinulit yung pinagdaraanan dito. Yes. Hallelujah. Lalahanin mo. No? Na nais ng Diyos na matakila yung kanyang pangalan. May hayag yung kanyang kabutihan sa pamagitan ng pinagdaraanan mo ngayon. Amen po ba? Kaya huwag ka na magtampo sa Lord. Amen? Sabihin mo, hallelujah na lang. Hallelujah. Amen. Letter C. God allows suffering for a greater purpose. Yan. Letter C. So inaalaw po ng Diyos na tayo'y dumaan po sa pagsubok dahil sa isang dakilang dahilan. Amen po ba? May dahilan. Amen? Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, may pinagdaraanan ka ngayon kasi may dahilan. Sabihin mo, may purpose. No? Hallelujah. May dakilang layunin. He may allow us to suffer hardship for a little while, but ultimately, He will use even such trouble for a greater purpose. So, mayroong dakilang dahilan ang Diyos kung bakit niya tayo inaalaw na dumaan po dito. Amen po ba? Hallelujah. Mabilis lang po ito mga kapatid. Hallelujah. Inaalaw ng Diyos sometimes tayo magkasakit. Tama, no? Magkaroon ng matitinding problema. Dahil mayroon siyang purpose. Sino po dito yung nakilala kay Nick? Nick Bujisik. Naalala niyo po yan? Yung lalaking ulo at katawan lang. Amen? Amen? Ulo, katawan, kasi yung pamilya, ganun lang. Paa niya, ganun lang, maliit. So, inaalaw ng Diyos, no? Sabi doon, yung kanyang pinagdaraanan ba? Hallelujah! Ay parusa sa kanya? Hindi! Alam niyo po, napakarami niya pong tao na tulungan, napakarami pong tao na pagpala sa pamagitan ng buhay niya. Sabi doon, may greater purpose ang Diyos kung bakit siya mayroong ganun. Amen? Ikaw, tanungin mo ang sarili mo ngayon, Lord, ano ang matinding plano mo kung bakit mo ako pinagdadaan sa pagsubok na ito? Amen? Hallelujah! Sino po nakilala kay Ninong Jojo? No? Ayaw po ng pastor. Ninong Jojo. Bakit niya pinagdaanan maging criminal siya? Kayo po binadyan? For a greater what? Purpose. May purpose. Kaya inaalaw ng Diyos. Para mangaral siya dun sa mga sa kulungan, mabago yung buhay ng mga tao doon. Amen po ba? O ito na lang, hindi na tayo lalayo. Bakit Pastor Philip nandito ngayon? Bakit? Inalaw ng Diyos na mayroong pagdaanan tayo. Ganito. Hallelujah. For a greater purpose. Mayroong plano ng Panginoon. Mayroong matinding plano ng Diyos. Amen? Imagine niyo. Hallelujah. Nagte-therapy na yung mga tao dun sa nagte-therapy, nasisirang pa ng Word of God. Malayat ang tao dito mga kapatid. For a greater purpose. No? Pinayaan niyo para makapakinig yung hallelujah. Yung mga nagte-therapy, mabago ang buhay nila. Amen. To God be the glory. Again, ulitin ko lang, sabihin mo sa katabi mo, yung pinagdaraanan mo, mayroong great purpose ng Diyos. Amen. Sige, palakpakan mo ang Panginoon. Ang Diyos mo, hallelujah. Hallelujah. Amen. Kaya minsan, napapatanong ka sa Diyos minsan. Totoo naman, Parang yung patotoo lang ni Brother, Brother Jonas na anong pagtanong siya, napaisip daw siya sa Panginoon. Sumusunod naman,
yung mga pamilya niya, no? Yung mahal niya sa buhay. Bakit na gusto mangyari ito? Ito pa dahilan. Amen? Mayroong purpose ang Diyos. Kung ano man po yun, ang Diyos po ang nakakaalam. Amen po ba? Ang Diyos po ang nakakaalam. Kaya huwag tayong magreklamo na. Amen? Sabi doon, ginagawa mo naman yung kalooban. Kaya ba tinahayaan ng Diyos? Nagsisimba naman ako, nagbabasa naman ako ng salita ng Diyos, nagbabahagi naman ako ng gospel sa aking kapitbahay, sa aking mga kaibigan, pero ba tinahayaan ng Diyos na dumaan ako sa pagsubok? Again, hindi mo alam ang dahilan, pero sigurado may purpose ang Diyos. Amen? Hallelujah! Meron siyang matinding plano. One thing I learned is that when there's a time, sabi doon, meron ba dyan, ma'am? When God intends us to go to suffering, God is preparing us for something big in our life. Amen? Wala dyan, ma'am? Hallelujah! Something big. So, ibig sabihin, pag inayaan po ng Diyos, no, inalaw ng Diyos na tayo po may pagsubok o pinagdaraanan, meron siyang inahandang matindi. Wala niya ang tawag dito? Para sa'yo. Amen? Hallelujah. God's preparing us something big in our life, no? Hindi man natin alam yung eksaktong plano ng Diyos. Hindi man natin alam kung paano paraan ang ginagawa ng Diyos. Pero isa lang po ang sigurado, may maganda siyang plano. Wala na natin tawag dito. Amen? Kaya, sige, palakpakan nyo. Tuloy nyo palakpakan sa kanila. May maganda po siyang plano. Hindi mo man alam. Pero dapat sabi doon, magtiwala lang tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Meron siyang inahanda ng mga pagpasok. Pangatlo po, dito po ako magtatapos. Hallelujah. Ano po yung number 1 natin mga kapatid? Pangalawa, to go through pain, suffering for a purpose. Pangatlo po, God delay His answer to our prayer or a purpose. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi doon, minsan po, hinahayaan po ng Diyos na yung kanyang sagot sa ating mga panalangin, hindi natin agad nakukuha. Amen? Sino ba dito? Nag-pray na, nakuha agad. Amen? So, hinahayaan po ng Diyos. Minsan tumatagal. Amen? Sasabi sa John 11:4. Tingnan po natin. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, hindi niya ikamamatay sa ganito. Nangyari yon upang maparangalan ng Diyos sa pamamagitan nito ay maparangalan ng Diyos. Next po. Gayunpaman, nagpalipas pa siya doon ng ilang araw? 2 araw mula nang mapalita ang may sakit, si Lazaro. Imagine nyo mga kapatid, yung magkapatid, stress na, nag-aalala na. Amen? Nagpadala ng mensahe sa ating Panginoong Jesus. Tapos ang ginawa po ni Jesus, pag narinig niya, nagpalipas pa siya ng 2 araw. Hindi natin alam kung ano ang dahilan ng Diyos ni Jesus kung bakit niya ginawa yan. Pero sabi doon, hallelujah! Well, when Jesus heard that Lazarus was sick, he stayed 2 more days. Ito po yung sinabi natin kanina. So, sinabi niya doon na mahal niya si Lazaro. Pero bakit sabi doon, mapapatanong ko bakit hindi agad siya umalis? No? Hallelujah. Hindi siya agad umalis. Sino dito pagka tinawagan mo emergency, anong gagawin mo? Amen? Kunyari, nasa trabaho ka. Emergency, naubusan tayo ng gasol. kunyari lang. Hallelujah. No? Yung may emergency ka, sa pamilya nyo, no? Pero wag naman. May emergency, anong gagawin mo? Anong tendency? Kung may klase ka, uwi ka na. Uwi na po ako kasi po may emergency bahay. Sa trabaho, sir, mag-out lang ako ng maaga dahil may problema. Amen? Sabi doon, hallelujah. Pero si Jesus, iba yung ginawa. Hindi natin alam kung ano yung dahilan ni Jesus. Pero may maganda siyang plano. Yun po ang totoo doon. Hallelujah. Sabi doon, yan, hallelujah. Pag may emergency, ano yung initial reaction po natin? So yung kalagayan po ni Lazaro, emergency. Amen? Yung kanyang pinagdaraanan, emergency. But, sabi doon, inalaw ng Diyos na hindi muna agad pumunta. Amen? Sabi doon, pag meron po tayong panahon
panalangin, sa ating mga panalangin, kaya tanong ko kanina, sino dito may panalangin na tagal-tagal na hindi pa tinutugon ng Diyos? Sino? That's correct. Yes? May purpose eh. Amen? May purpose. Sabi doon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi doon, the truth about God's delay answering our prayer, no? So, tatlong bagay po, madalas po ang naituro po sa amin. Dito, no? Na pag tayo nanalangin o may prayer po tayo, ang sagot ng Diyos ay yes? Ano? Yo? No? At saka, wait ka lang. Amen? Sometimes yung dinidelay ng Diyos, yung ating sagot sa mga panalangin, may purpose. Sabi doon, ito po ang katotohanan. Letter A, God wants us to wait patiently for His answer. Nais po ng Diyos na tayo matyagang mag-antay sa Kanyang katugunan sa ating mga panalangin. Amen po? Hindi po pwede tayo nanalangin. Gusto natin makuha agad ang sagot. Amen? Amen. Tapos magtatampo tayo sa Panginoon. Panginoon, di mo naman ako mahal. Nag-pray ako gabi, di mo binigay ngayon ng umaga. Hallelujah. Di mo katabi mo, parang ganyan siya. Amen? So, sometimes dinidili ng Diyos yung sagot sa panalangin mo. For a purpose. Amen? Nais niya na tayo'y mag-antay sa kanyang kasagutan ng merong matyagang mag-antay sa kanyang sagot. Amen po, hindi dapat tayo, kailangan may pasensya tayo. Amen? So God sometimes delay our answer in our prayers because God teaches us to trust Him even more. Bakit hindi niya minsan sinasagot agad? Ang gusto niya, magtiwala pa tayo sa Kanya ng mas matindi. Amen? Habang hindi pa niya sinasagot, mas matindi yung pagtitiwala mo sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah! Thank you, Jesus! Sabi dito, our duty when waiting for God's answer, sabi dito, ang ganda, hallelujah. Dapat pagtiwalaan natin siya, no? Is to learn to trust Him even more and not to question His plan and will. Ang nais po ng Diyos, kapag hindi pa niya tinutugon yung ating mga panalangin, no? Pag dinedelay niyo yung sagot sa ating panalangin, sabi niya doon, magtiwala tayo. Amen? Magtiwala pa tayo at sabi doon, huwag natin questionin yung kanyang kalooban. Na Lord, ang tagal naman. Last year ko pa yung hinihingi. Amen? Huwag mong questionin ang Diyos kung tumatagal. Amen po ba? Hallelujah! Sa tagot sa panalangin mo, kung tumatagal, huwag mong questionin ang Diyos. Ang Diyos